Hello guys, nandito na naman ako at ito pakinggan natin ha, ang sinabi ni Tito Sen at ang pangalawa ay ang sinabi naman nitong si Congressman Jinky Luistro. Yung kay ito halos ngayon ko pa rin lang mapapakinggan pero pakinggan natin at ating komentuhan. Okay? Itong dalawang mga clips na ito. Let's go. Tatagal na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator, Bakit sa Senate President's Office ipapadala, So, maliwanag at tinutukoy ni Tito Sen dito itong committee report. Malamang committee report ito na sinabit itong sila Mangga, di ba? Tsaka nila Marco Beta na nakapirma si Bato. Hoy! Senado, nakita ko 'yon, kalat na rin sa social media yung perma ni Bato. Baka naman pwede niyong imbestigahan. Isipin ninyo, nakakapirma pa pala si Bato kahit hindi pumapasok, si Senator Esprigitek. So kung ito ay hindi e-signature, most likely baka peke ito. Or, pag hindi ito peke, ibig sabihin, alam nila kung nasan si Bato. Aba, grabe itong oposisyon na ito. Itong minoryang ito, kung alam nila si Bato kung nasan, tapos kinukonsinti nila na hindi pumapasok. What the heck? Isipin nyo kung tunay na perma ni Bato yun, bakit? Ibig sabihin nakakaperma pala talaga, alam nila kung nasan? Nasa Maynila lang, tapos hindi pumapasok? Diba? Kung original na perma yun, kung yun ay hindi e-signature, so, ibig sabihin, nandyan lang. Bakit ninyo kinukonsinti na hindi pumapasok? Lugi ang taong bayan. Papasukin. Hindi pwede yung ganyan. What the heck, Sipin mo, may committee report, pero sige, tuloy natin, Ito, nile-lecture ni Tito Sen itong sila Mangga, Kulang na lang sabihin ni Tito Sen, huwag kayong tatanga-tanga. Di ba? Media, silbi nun even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Yun, basura daw! Maliwanag, Marco Beta, Aimee, Mangga, at sino pa ba? Ito mga nasa minority may sayad block. Yung minority report ninyo, basura! Hindi nga naman dumaan sa plenaryo. Sabi nga ni Tito Sen, ang tatandaan nyo na, Ang tatandaan nyo na. Ang tatandaan nyo na dyan sa Senado, hindi pa kayo natuto. Hindi, Tito Sen, alam naman nila yan. Medyo, syempre, tanga-tangahan, ganun. Bobo-bobohan, ganun. Tsaka, alam nila yan. Tsaka, isipin mo, nakapirma si Bato. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, Tito Sen, alam nila kung nasan si Bato. Di ba? At alam nila kung saan nagtatago. Hindi yun kung wala naman siya nakikitang warrant niya pero may warrant na yan kaya takot siya. Pero ang ibig ko sabihin, bakit yung kinukonsinti Tito Sen? Wag yung konsintihin, papasukin nyo na. At lugi ang taong bayan sa kanya, nagpapasweldo ang taong bayan sa kanya nang wala naman siyang tinatrabaho. May pinapasweldo na nga tayong ilan na nga dyan sa Senado yung pinapasweldo natin na hindi nagtatrabaho, dagdag pa siya. Tapos may Vice President na nga tayong walang ginawa, kundi ang gumala. Dagdag pa siya. Diba ka? Kita mo yung Vice President natin ngayon, nandun na naman sa dahig. Gala-gala na naman. Nakapamulot lang ng basura sa bundok. Nakapamulot lang ng dahon-dahon. Aba. Gumala agad. Ganun pala yun. Basta nakapamulot ka ng dahon-dahon sa bundok, gala na. Hoy, Inday Sayad, baka naman pwede yung mga dahon-dahon, pabayaan mo na lang mabulok sa lupa yan. Organic naman yan. Vitamina yan sa lupa, tatanggalin mo pa. May sayad ka talaga. Balik tayo rito eto Mangga, anong pangalan nito? Si Marco Betang Bobo. Ayan maliwanag wag daw kayong tatanga-tanga. Yung ginawa ninyo maliwanag na basura. Tsaka yung ginawa ninyo maliwanag na, sabi a piece of paper. Ayun na nga, basura. Walang kwentang ka-report. Nag-effort pa kayo. Basura rin naman pala. Sige, punta tayo sa kasunod. Dito kay Kong Luistro, ito, hindi ko pa ito napapanood so panoorin natin at pakinggan at scrutinize natin. Has no official information yet about the impeachment complaint against the president. Nonetheless,
I was able to hear some information from my colleagues regarding this impeachment complaint. O regarding sa impeachment ito ha, sa kay PBBM, ang dinidiscuss niya rito. So, yun na nga, wala pa siyang official na nare-receive sapagkat siya po ang chairman ng Committee on Justice, okay? So, sa kanya ito ipapasa after na ito ay manggaling na sa House Speaker, no? So, tapos ang proseso yata House Speaker, plenary din sa kanya Committee on Justice. If this is official already, as soon as it is included in the order of business, Okay? Order of business, ikakalendar ng House Speaker, okay? and soon Pero nasa House Speaker na alam ko na i-submit na ng Secretary General. enough will be referred in the Justice Committee. Rest assured that the Justice Committee is ready. O, yun na nga. So, ang procedure ikakalendar ni House Speaker sa plenaryo, then dediretso na sa Committee on Justice. At ito, sinasabi naman ni Kong Luis Toro, handang-handa na daw sila. Okay? Syempre naman, Kong Luis Toro yan eh. Hindi naman yung kagaya ni Sayad eh. Si Sayad, bobo talaga yun. Saka hindi naman niya alam Marco Beta na isa pa rin bobo. Kong Luis Toro yan eh. To receive the impeachment complaint. Ma'am, the rules that will be implemented ay yung nasa SC decision? Well, Okay, maganda tanong yan. Okay, kung ang rules daw ba na i-implement, para maliwanag sa ating lahat kung ang rules daw ba na i-implement ay yung nasa Supreme Court decision. O sige. the feedback that I got is it is filed by a private individual Okay. and sponsored by a House member. Okay. So if that is the case, Okay. this is not actually the rule, which is the subject matter of the decision of the Supreme Court. Okay, so bakit kaya? Okay. Hindi daw ito yung rule na subject ng desisyon ng Supreme Court. So, bakit? Kasi nga tingnan natin kung bakit nga. Kasi 'di ba, i-file ito ng private individual, no? Then in-endorse ng syempre ng member ng Congress. Pero hindi raw ito, iba daw ito sa desisyon ng Supreme Court. Yung naging subject matter po ng decision ng Supreme Court pertains to an impeachment complaint filed by at least one-third One-third. of the House. Okay, yun. Okay, so iba ang magiging direksyon nito. So yun ang nga abangan natin. Dahil tama nga naman, ang pinagdesisyonan ng Supreme Court, yung may MR, ay about dito sa one-third, no? Yung fast track, no? Yung fast track, yung shortcut, yung one-third vote na diretso na. Pag nakakuha ng one-third vote ng Kongreso sa plenary, automatic na yun, magiging articles of impeachment na yun, akyat na yun sa Senado. So yun yung pinagdesisyonan. Pero ang tanong ko rito, naaabangan siguro natin, teka, kasi may mga rules doon may mga kung paano gagawin, 'di ba? May mga kung paano gagawin yung hearing. So may guidelines na ibinigay ang Korte Suprema, no? So tingnan natin kung anong gagawin nila ron. Kung ganun pa rin ba, susundin pa ba yun? Kasi iba daw Members. This one is different. Okay. Kasi based on feedback, it is filed by a private individual Okay. sponsored by a House member, Okay. which therefore calls for the referral by the plenary Okay. to the Justice Committee Okay. for there to have a process of initiation. Okay. So yung Justice Committee ang magpa-process talaga. Okay? Tama. Iba kasi doon sa one-third, hindi na yun pre-process ng Justice Committee. Dire-diretso na yun. Articles of impeachment agad yun. Hindi na yun dumaan pa sa mga proseso, no? Dahil shortcut nga. So ito, itong sa kay PBBM, dadaan talaga ito sa Justice Committee. Okay? Na pinangungunahan niya. Yun ang maganda rito, guys. Syempre, napakatalino niyan. Obvious naman kahit sinong mga tao, kahit nga hindi mga lawyer, alam na natin na sablay yung isinampa kay PBBM. Kaya nga nagpapalusot na lang itong mga may sayad, itong mga magkakapatid sa pangunguna nitong si Iyutman, nagkukunwari na ito daw impeach me. Ginagaya daw yung kay Gloria, yung ginawa ni Lozano. Ang totoo niyan, pumalpak lang kayo. At wala talaga kayong matibay na may ibabato kay PBBM. Kahit na itong makabayan block na ito, basura lang yan.
Sige. Focus po na po this process. Like ngayon, i-refer po ni Section Shelo yung nakatanggap na po nila. Ilang araw po bago nga po makinig-padala. Para naman itong bubuwit na kung magsalita itong reporter na to, hindi maintindihan. Anyway, sige. May sarang sa order of business, natanggap na ng Speaker's Office. As far as I can recall, what is provided under the rules from the Office of Section, it has to be How many days? referred to the Office of the Speaker immediately. And Okay. then there is provided a period of 10 days from the Office of the Speaker to the plenary. Okay, so pag natanggap na ni office ni ano ng Office of the Speaker, so merong 10 araw, okay? Si Speaker para ipasa ito sa plenaryo, guys ha. So maliwanag 'yon. Alam ko na ipasa na ito sa Speaker. So hindi kasi ang resume nila 26 pa eh. So 10 days from 26 aabutin talaga si Sayad. So 10 days, sige. And then, as far as I can recall, also 3 session days for referral to the Justice Committee. Okay. Oh, magkaiba ito, guys. Okay, 3 session days after ng plenary, 3 session days. Ha? Hindi po calendar days. Yung 10 araw, calendar days yun. Yung sa paglipat sa plenaryo, yung 3 session days, magkakaiba po yun. Ibig sabihin, 3 session. Kailangan ay mapunta ito sa Committee on Justice. Okay? Where the Justice Committee is expected, of course, to conduct a hearing to see the sufficiency in form and substance of Yun ang maganda ron! Pag nadala na, syempre, papag-aralan ngayon ng Justice Committee kung ito bang complaint na ito ay may form and substance. Kahit sino ang tumingin, ng mga abogado, sinasabi nila, wala itong form, wala ring substance. ang meron lang ito ay kabubuhan. So, ibig sabihin, makakapag-desisyon agad sila at malamang-lamang, basura! Dismiss! impeachment. Kailan magsisimula yung bilang ng session days? Well, may session day, 26 pa tayo 26 magre-resume, nga. di ba? Yun yung But first. of course, it is all up to the Office of the Secretary General, no? We are not in the proper position to comment on that. We will be acting on the impeachment complaint in our capacity as the chair, as So magdidepende lang sila yun nga sa schedule nila, no? Ang nag-schedule kasi ng mga session lang nagpa-finalize yata niya na ang Secretary General. So at approval naman ng ng House Speaker. So doon yan re-realize sila. Pero most definitely ang first session day nila ay 26, tama ba? Pero may 10 araw pa kasi eh. It depends kung 26 maiipasa sa plenaryo. So bago 3 session day, within the 3 session day, pwede itong maipasa sa kanila at pagdidesisyonan nila. Pero tulad nga ng sinabi ko, matik na. Sino ba naman ang tangang kitang-kita? Kitang-kita naman yung kabubuhan nung anong yun. Kabubuhan ng complaint na yun. soon as it is referred to us by the committee. Ma'am, yung sa referral ng Speaker, is that 10 session days or just 10 calendar days? What I or 10 understand working is days? Calendar. 10 days, no? But let me double check that, no? But it is 10 days. Definitely hindi yung 10 session days. That's most likely it's 10 calendar days yun. Guys. Or kung 10 days, magkaiba pa rin yun. Yung calendar days sa 10 days. Yung 10 days, ibig sabihin, dire-diretso yun. Walang Sabado, walang Linggo ron. Yung calendar days kasi, yung araw na yun na may pasok lang. No? So, magkaiba yun. So, ikaklaro para i-clear ni Attorney Jinky. Is provided 10 under session 10 session days. That is provided under the rules. What? 10 session days? Ay, matagal din yun. Kung 10 session days, tapos another 3 session days. Ganun ba? May check rin natin Pero sige lang. Kahit ano yan. Basta yun yan. Importante, madidismiss lang yan. Huwag na natin pagkaabalaan yung mga 10 session days, 3 session days na yan. Alam na natin ang resulta niyan. Matik na yan. Sino ba naman ang titingin dyan magsasabing tama yan? Tama yung mga isinampay. Sabi nga ni Tito Soto, basura! Syempre, kailangan lang sumunod ang Congress sa rules. Ganun lang naman yan. As soon as we get the official information, we will be making our official statement on this impeachment complaint.
Ma'am, pero medyo malamig po sina DS Puno dun sa impeachment po. And sabi rin niya ay parang nagbago na rin kasi yung rules of impeachment lalo sa decision ng Supreme Court. How it will affect yung PBBM impeachment? Well, it's actually a judgment that Hindi, malamig lang sila Puno dyan sa impeachment ni PBBM. Syempre, wala namang kalatoy-latoy eh. Sino ba naman hindi malalamig niya pagkakita mo pala, pagkabasa mo pa lang sa impeachment complaint, sasabihin mo parang mukhang tanga naman to. Diyan lang malamig, pero pagdating kay Sayad, naku po Rudy, kumukulo ang dugo ng mga yon. Sabi, ito ang tunay. Punong-puno ng ebidensya. Hindi yung kagaya nung nandyan sa impeachment na yan ni PBBM, puro chismis. Basahin nyo nga, si Duterte kinidnap. Si PBBM addict daw. Tapos pati yung policy making, labag raw sa batas. Di ba nga, ano pa? Pati yung hindi pag-veto ng Pangulo, labag sa batas. Ayun. So, kitang-kita na. Kinidnap pa daw si Fentaboy, what the heck? Kaya, wala talaga yan. Kahit sino, hindi gaganahan dyan. Pero, pagdating sa impeachment ni Sayad, ako po, Rudy. Sigurado ako, hindi lang ito ganado talaga ang mga dugo nito aakit hanggang sa ulo. Hindi sa pagiging high blood, sa pagiging excited. Sapagkat sabi nila ay salamat ang mga tao ay magkakaroon ng katarungan. Makakamit rin unti-unti ng tao ang hinahanap nilang katarungan sa walang humpay na paggasta nitong si Sayad ng walang kapararakan at walang kabuluhan. At makikilala na rin natin si Mary Grace Piatos. Mabubuksan ang mga bank accounts. At malalaman natin kung nagsasabi ng totoo o hindi si Sentry. O di ba? Kaya mas nakaka-excite. Kaya wag niyo sabihin malamig si Puno. Hindi Buhay na buhay yan pag impeachment na ni Sayad. Maniwala kayo sa akin. Itagaan nyo sa bato. Wag lang kay bato. Nagtatago yun. Batiin natin ang birthday. Bato de la Rosa, birthday mo pala ngayon. Nagtatago ka pa rin. Sige na, yun lang. upon the individual members, no? Ito po ay pagbobotohan, voting in plenary, and in the Ayan pagbobotohan sa plenary. So, matik na. Pero in reality, when you say pagbobotohan sa plenary, numbers game pa rin naman. So, diyan pa rin yung papasok yung political aspects nitong political side nitong impeachment, no? Dahil in reality, may halo rin naman talaga itong politika. Kaya lang, syempre, with the pressure ng mamamayan, kitang-kita naman natin, no? So, kasi binabalanse rin itong mga congressman, syempre, ang pressure na nanggagaling sa mamamayan. Ang tao, lalo na ngayon, kitang-kita naman natin, may malampaya is one pa, si PBBM talagang tumatrabaho. Gala ng gala si PBBM sa pagtatrabaho. Yung kanya namang vice presidente, gala ng gala rin sa pasyalan. Ayun, nasa dahig. What dahig talaga. Justice Committee. So, what is material here is the individual. Yun. So, yun na. Doon na nagtatapos. Okay. So, maghintay lang tayo guys wag na nating isipin yung 10 araw papunta sa plenaryo tapos 3 session days papunta naman sa Justice Committee. Wag mo nang isipin yon. Ang importante rito, hindi to magpa-prosper. Dahil hindi naman talaga sino ba naman bubong paper mo dyan at sasabihin na o di ba ka? Pero pag yung kay Sayad, matik na. Yung kay Sayad, hindi lang punong-puno ng ebidensya, kundi hitik na hitik ng ebidensya. Kaya yun, mas ka-excite, di ba? Okay, so yun lang. Sa mga bobong didilis dyan, ang tatay nyo ay Carton Boysen. Manatili kayo mga bobot may Sayad sapagkat ang may Sayad ay laging high blood. Bye!